Senyorito Arturo, saan ba kayo nagtungo? Kanina pa kayo hinahanap ng inyong ama, ani ng taga-silbi at kinuha ang kurbata ni Arturo. Hindi sinagot ni Arturo ang tanong ng taga-silbi. Dire-diretso lamang itong nagtungo sa kanyang silid na nagsisilbi rin niyang opisina. Inayos niya ang mga papeles na nagkalat sa kanyang lamesa at binasa ang mga importanteng dokumento. Maya-maya ay kumirot ang kanyang dibdib. Hinubad niya ang kanyang suot na uniforme dahilan upang makita ang nagdurugo niyang sugat. Naalala niya tuloy kung bakit niya natamo ang sugat na iyon. Dahil sa pagpasok ng mga tulisan sa hasyenda ng Ibarra ay naatasan silang hulihin ito, ngunit sa hindi inaasahan ay nasaksak siya sa dibdib noong nakikipagbuno siya sa tulisan. Akala niya ay doon na siya malalagutan ng hininga, ngunit isang binibini ang nagligtas sa kanyang buhay. Kahit hindi niya maaninag ang mukha nito dahil sa nakakasilaw na sinag ng araw, ay alam niyang maganda ang binibining sumagip sa kanyang buhay. Nawalan siya ng malay dahil marami ang naubos na dugo sa kanya. Ang naalala niya na lamang ay ang sinabi nitong tumakas gamit ang daan sa kanal palabas ng hasyenda. Bumalik siya ng gabing iyon para magpasalamat at naghandog ng prutas. Pero kagaya noong una ay hindi pa rin niya maaninag ang maganda nitong muka sa dilim. Kinabukasan, noon ay bumalik siya sa hasyenda, ngunit ang don ang sumalubong sa kanya. Nagbabaka sakali siyang makikita niya ang binibining sumagip sa kanyang buhay. Kahit pa alam niyang imposible ito sapagkat magkaaway ang pamilya Ibarra at Flores. Sumuko na lamang siya kahit pa gusto niyang magpasalamat ng maayos sa binibini at makilala ito ng lubusan. Ngunit habang sila ay nagpapatrol sa bayan, isang kabayo sa kalesa ang nagwala. Agad siyang kumilos nang maramdaman niyang nasa panganib ang sakay ng kalesa. At hindi siya nabigong iligtas sa kapahamakan ang binibining sakay ng kalesang iyon. Sakalang niya napagtanto na ang babaeng kanyang sinagip at sumagip sa kanyang buhay ay ang anak ni Don Alfredo na kaaway ng kanyang ama. At doon na nagsimula ang away sa pagitan nila. Hindi naman niya sinasadyang masabing magnanakaw ang kanilang ama. Nadala lamang siya ng bugso ng damdamin sapagkat sinabihan nitong ganid sa kapangyarihan ang kanilang pamilya. Napabuntong hininga na lamang siya. Gusto niyang maunawaan at makilala pa ang binibining nagligtas sa kanyang buhay. Kahit pa alam niyang magkaaway ang kanilang pamilya. Senyorito Arturo, pinapatawag kayo ng inyong ama, ani ng taga-silbi. Agad namang sumunod si Arturo at nagtungo sa opisina ng kanyang ama. Kumatok siya ng 3 beses bago pumasok sa loob ng silid. Bakit niyo po ako pinapatawag, ama? Tanong ni Arturo. Biglang hinampas ng kanyang ama ang lamesa. Ano itong nababalitaan kong nakipag-away ka sa mga anak ng pamilyang Ibarra? Hindi mo ba nakalap ang pagtatalo ninyo? Sinisiraan mo pa ang kanilang pangalan? Paano na lang kung masibak ka sa pwesto at maparusahan? Idadamay mo pa ang pangalan ng ating pamilya. Isa kang kahihiyan. Galit na sigaw ng ama ni Arturo na si Don Lorenzo. Hindi na lamang umimik si Arturo dahil lalo lang itong magagalit sa kanya. Sanay na siya sa mga pangangaral at pamamahiya nito sa kanya. Simula noong bata pa lamang siya ay hindi na siya nakaramdam ng pagmamahal sa kanyang ama, lalo pat maagang nawala sa kanila ang kanyang ina. Laging pinamumuka ng kanyang ama na wala siyang kwenta at isa siyang kahihiyan sa kanilang pamilya. Pagbubutihan ko sa susunod, ama. Pangako hindi na muling mauulit ang pangyayaring iyon. Ani ni Arturo. Aba, dapat lang. Dahil sa oras na bigyan mo ng kahihiyan ang pangalan ko, ako na mismo ang magtatakwil sa'yo. O siya, lumayas ka na at ayoko nang makita ang pagmumukha mo. Sigaw ng Don. Tahimik na lumabas si Arturo sa silid kahit pa gustong-gusto na niyang sagutin ng pabalang ang kanyang ama ay hindi niya magawa.
dahil alam niyang kung wala sa kanya ang kanyang ama, ay wala rin siya sa kinatatayuan niya ngayon. Kinabukasan, maagang gumising si Arturo at nag-ayos. Balak niyang bisitahin ang kanyang sinisinta na si Rosana, na mayaman rin ang pamilya katulad niya. Inayos niya ang kanyang buhok at pananamit. Tumingin siya sa salamin upang malaman kung ayos na ba ang kanyang itsura. Napangiti na lamang siya dahil lagi naman siyang makisig araw-araw. Lumabas na siya ng mansyon at sumakay sa kanilang kalesa. Nang madaanan niya ang palengke ay bumili siya ng mga bagong pitas na pulang rosas, simbolo ng kanyang pagmamahal sa sinisintang si Rosana. Si Rosana ay isang maganda at mahinhing dalaga. Marami ang manliligaw nito dahil sa taglay nitong kagandahan at busilak na puso. Matalino rin ito at magaling magburda. Ngunit sa lahat ng manliligaw nito ay siya ang pinili ni Rosana. Kaya masayang masaya siya tuwing nakakasama ito sapagkat tunay ang pagmamahal niya rito. Arturo, tawag ni Rosana. Rosana, tanggapin mo ang mga rosas na ito. Simbolo ng pagmamahal ko para sa iyo. Ani ni Arturo at iniabot ang rosas kay Rosana. Nasa lilim sila ng puno at nakaupo sa damuhan na napapaligiran ng samut-saring bulaklak. Napangiti naman si Rosana sa kilig. Maraming salamat aking sinisinta, ani ni Rosana at tinanggap ang mga rosas. Kamusta ka na pala? Ilang araw mo na rin akong hindi binibisita dahil abala ka sa pagiging general. Nagtatampong ani ni Rosana. Hinawakan naman ni Arturo ang kamay ni Rosana. Pasensya ka na. Sadyang abala lang sa aking tungkulin. Alam mo namang hindi pa natutugis ang mga nagkalat na tulisan. At isa pa ay lumalaganap ang pagrerebelde ng taong bayan. Nag-aalala lang ako sa iyo dahil baka mapahamak ka kapag hindi ko pagbubutihan ang aking tungkulin. Ani ni Arturo. Niyakap naman ni Rosana si Arturo. Siya nga pala may ikukwento ko sa iyo, ani ni Arturo at napangiti ito nang maalala si Cristina. Patungkol saan naman ang iyong ibabahaging kwento? Tanong ni Rosana. Patungkol sa isang bibe na natagpuan ko sa lawa. Nagtaka naman si Rosana. Isang bibe? Natawa naman si Arturo at tumango. Napaka-interesanting bibe. Nang tulungan ko ito, ay siya pa nito akong tinuka. Hindi man lang ito nagpasalamat sa akin. Kaya akala ko'y isa itong masamang bibe. Kwento ni Arturo, ngunit nang akin itong sinundan, napagtanto kong mabait pala ito sapagkat pinakain niya ang mga itik na hindi niya kauri. Dugtong pa nito. Kakaiba nga ang bibing iyong natagpuan, ngunit parang may ibang pinapahiwatig ang iyong mga ngiti. Ani ni Rosana. Nagagalak lamang ako na makasama ka, Rosana. Sana habang buhay kita makasama. Ani ni Arturo. Napangiti naman si Rosana sa mabulaklak na sinasabi ni Arturo. Mahal kita, Arturo. Ani ni Rosana. Mahal rin kita, Rosana. Ani ni Arturo at hinalikan si Rosana sa labi. Siya nga pala, ano ang plano mo sa darating na piging? Tanong ni Rosana. Piging? Naguguluhang tanong ni Arturo. Oo, piging. Para sa kaarawan ng gobernador. Huwag mong sabihing nakalimutan mo na. Napakamot sa ulo si Arturo. Pasensya na. Sadyang marami lang akong iniisip. Sisiguraduhin kong makakadalo ako sa piging, lalo't importante ang kaarawang iyon. Ani ni Arturo. Araw na ng piging, nagagalak ang mga tao sapagkat lahat ay imbitado at makakakain ng masasarap na putahe sa mansyon ng gobernador. Ngunit sa labas lamang nakakadalo ang mga mahihirap na bisita dahil prioridad nito ang mga imbitadong mayayamang pamilya. Samantalang suot-suot ni Arturo ang kanyang magarang baro. Napakakisig
niyang tinignan, siguro marami ang mga binibining mauhumaling sa kanyang kagwapuhan. Sumakay na siya sa kanilang kalesa, kasama niya ang kanyang ama na dadalo sa piging. Nasasabik siya sapagkat makakapareha niya ang kanyang sinisinta sa piging. Samantalang si Christina ay hindi magkamayaw sa paglalagay ng palamuti sa kanyang buhok at pag-aayos ng kanyang saya. Ang araw na ito ay importanteng araw kung kaya't hindi sila pwedeng mahuli sa piging. Bisa mo, Christina. Tayo mahuhuli na. Ani ni Christina at tinulungan na sa pag-aayos ang kanyang kapatid. Kung saan-saan ka kasi pumupunta ngayon, ay mahuhuli na tayo sa piging. Tiyak na pag-uusapan tayo ng mga tao kapag nahuli tayo sa kaarawan ng napaka-importanting tao. Ani ni Isabel. Pasensya na ate, halika na't sumakay na tayo sa kalesa. Nasaan na ba sina ama at ina? Ani ni Christina. Nauna na sila sa piging. Bilisan mo at ayokong mapahiya sa mga tao at masabihang walang konsiderasyon. Dali-dali silang sumakay ng kalesa at nagtungo sa mansyon ng gobernador. Samantalang nasa piging na sina Arturo, hinahanap ang iniibig na si Rosana. Ngunit kahit anong gawin niyang paghahanap ay hindi niya ito makita. Binibini, maaari ko bang malaman kung nasan si Rosana? Tanong ni Arturo sa isang binibini na sa pagkakalam niya'y kaibigan ni Rosana. Pasensya na, ngunit sa aking pagkakaalam ay hindi nakadalo ang kanilang pamilya sapagkat may sakit ang kanyang nakababatang kapatid. Nanlumo naman si Arturo sa narinig. Umupo na lamang siya sa isang sulok at uminom ng mamahaling alak na inihain ng taga-silbi. Malungkot siya sapagkat akala niya'y makakasama niya ang kanyang iniibig sa piging, ngunit siya'y nagkamali. Hindi man lang ito nagpadala ng liham sa kanya na hindi sila makakadalo sa kadahilan ng may sakit ang kanyang kapatid. Napatingin siya sa kanyang ama na abala sa pakikipag-usap sa kanyang mga kasosyo sa negosyo. May mga iilang sumubok na kausapin siya, ngunit kanya itong tinatanggihan kausapin. Napatingin siya sa pinto kung saan nagmamadaling pumasok ang dalawang magagandang dalaga. Hindi niya naalis ang kanyang mga mata sa kagandahan ng isang binibining na walang iba kundi si Christina. Mistula itong nagliliwanag dahil sa magara nitong saya at palamuti sa buhok. Sadyang napakaganda ng binibining ito sa isip-isip ni Arturo. Ngunit nag-iwas siya ng tingin sapagkat pakiramdam niya ay nagtataksil siya sa kanyang kasintahang si Rosana. Mali ang kanyang ginagawang pagnanasa sa ibang babae sapagkat siya ay may kasintahan na. Samantalang hingal na nang makarating sina Isabel at Christina sa piging. Agad nilang nakita ang kanilang magulang na nakikipag-usap sa kanilang kasosyo sa negosyo. Christina, dito ka lamang, may kikitain lang ako sa puno ng mangga. Ani ni Isabel at lumabas ito ng mansyon. Nagtaka naman si Christina, ngunit hindi na lang siya nagtanong sapagkat alam niyang malihim si Isabel at hindi ito sasagutin ang kanyang katanungan. Kahit pa gusto niyang malaman kung sino ang kikitain nito sa puno ng mangga. Mag-isa ka rin ba, Binibini? Lumingon si Christina sa nagsalita. Ikaw? Inis na ani ni Christina. Ngumisi lamang si Arturo. Mukhang hindi ka naggagalak na makita ako, Binibini. Samantalang 2 beses na kitang inililigtas. Nanunuyong ani ni Arturo na siya namang ikinainis ni Christina. Pwede bang iwan mo akong mag-isa? Ayokong makita ang taong katulad mo, ang pagmumukha ng naninirang puri sa ama ko. Inis na pagtataboy ni Christina kay Arturo. Napabuntong hininga naman si Arturo. Hindi ko na hinihiling na patawarin mo ko. Alam kong hindi mo ko mapapatawad sa lahat ng paninira ko sa ama mo. Pasensya na. Ani ni Arturo.
Hindi na lamang ito pinansin ni Christina dahil iniisip niyang nagpapaawa lamang ito upang hindi niya ito maisumbong sa kanyang ama. Ngunit hindi niya rin maintindihan ang sarili niya kung bakit ayaw niyang mapahamak ito. Siguro dahil iniligtas siya nito sa kapahamakan at ito na lamang ang magagawa niya upang magpasalamat. Wala ka bang kaibigan, Binibini? Tanong muli ni Arturo. Hindi umimik si Christina. Alam mo bang ayokong makikipag-usap sa maharlikang Binibini at Ginoo? Napatingin naman si Christina kay Arturo. Dahil alam kong kapangyarihan at kayamanan ko lamang ang kanilang habol, kung kaya't hanggat maaari ay ayokong makipag-usap sa kanila. Ani ni Arturo. Napangiti si Arturo at tumingin kay Christina. Ngunit kakaiba ka, Binibini. Hindi ka katulad ng iba. Gusto kong lubusan kang makilala kahit pa magkaaway ang ating pamilya. Ani ni Arturo. Hindi naman makapaniwala si Christina sa naririnig. Nahihibang ka na ba? Imposible maging magkaibigan tayo. At pwede bang wag mo akong guluhin? Naiinis na ani ni Christina. Ngumisi lamang si Arturo. Hindi ka ba nabuburyo dito? Tanong ni Arturo. Napakaganda dito. Nagagalak na ani ni Christina habang nakatanaw sa ilig na napapalibutan ng mga alitap-tap. Hindi ko'y nakakalang sasama ka agad sa akin. Akala ko ba'y ayaw mo sa akin? Ani ni Arturo. Nahihibang ka na ba? Imposible maging magkaibigan tayo. At pwede bang wag mo akong guluhin? Naiinis na ani ni Christina. Ngumisi lamang si Arturo. Hindi ka ba nabuburyo dito? Tanong ni Arturo. Napakaganda dito. Nagagalak na ani ni Christina habang nakatanaw sa ilig na napapalibutan ng mga alitap-tap. Hindi ko'y nakakalang sasama ka agad sa akin. Akala ko ba'y ayaw mo sa akin? Ani ni Arturo. Sinamaan naman siya ng tingin ni Christina. Sadyang nabuburyo lang ako sa piging, kaya sumama ako sa'yo. Huwag mong bigyan ng kahulugan ang pagsama ko sa'yo. Natatawa lamang si Arturo sapagkat mistulang bata ang inaasal ni Christina. Tumanaw siya sa tahimik na ilog na may refleksyon ng bilog na buwan. Sana'y isa na lamang akong normal na tao. Hindi ko hinihiling na maging maharlika. Gusto kong maging malaya. Napatingin si Arturo kay Christina nang magsalita ito. Nagsasawa na akong sundin ang mga utos ni Ama. Kahit palabag sa aking kalooban, ay kailangan kong sundin sapagkat siya ang aking ama. Inis na ani ni Christina. Natawa naman si Arturo dahil bigla na lamang naglabas ng sama ng loob si Christina. Mukhang malaki ang iyong pinagdaraan, Binibini. Napanguso na lamang si Christina. Siya nga pala, ano ang iyong pangalan, Binibini? Tanong ni Arturo. Hindi naman makapaniwala si Christina na hindi alam ni Arturo ang kanyang pangalan. Anak ako ng alkalde. Ngunit hindi mo alam ang aking pangalan? Tanong ni Christina. Napakamot naman sa noo si Arturo. Pasensya na sapagkat maraming bumabaghabag sa aking isip kung kaya't hindi ko alam ang iyong pangalan. Palus ni Arturo. Ako si Christina Ibarra. Iyong pakatatandaan ang aking napakagandang pangalan. Pakilala ni Christina. Natawa naman si Arturo dahil hambog pala si Christina. Ako nga pala si Arturo Flores. Nagagalak ako makilala ka, Binibini Christina. Pakilala ni Arturo at inilahad ang kanyang kamay kay Christina. Inabot naman ito ni Christina. Pilyong hinila siya pahiga ni Arturo, kaya aksidenteng nadaganan ni Christina si Arturo. Nagkatitigan silang dalawa dahil sobrang lapit ng kanilang mga muka. Parang tumigil ang oras at tanging pagtibok na lamang ng kanilang puso ang kanilang naririnig. Arturo?
Sabay silang napalingon sa babaeng nagsalita at nagulat si Arturo nang makita si Rosana. Dito na ba magsisimula ang pag-iibigan ni na Arturo at Cristina? Abangan.